Check, check, mark, check, 1, 2. Meron tayong RPE 7. Itatala yung utak ko sa 217 o 220 na naman. 3 times in a row ko na hinihit yung 220. Pwede ko na siyang maging opener anytime. If ever, magko-compete ako. Pero syempre hindi ako magko-compete. Hopefully maging opener ko 2 years from now. 250, tapos 270, 290. Sobrang tagal pa na. 2-3 years. Pero based sa calculations, RPE 7 is around 223. Pero pang third week ko na to eh. Let's see. So babalik ko ulit yung stance ko. Super wide. Ayusin ko lang yung foot placement ko. Ganun ko men kasi nagka-cramps yung bebe ko. Cramps yung chest ko. So napapansin nyo, sobrang laki ko mag-jump. 1 red, 2 red, 3 reds. Lagi kong kinoconserve yung sarili ko sa deadlift kasi mabilis akong maubos sa deadlift. Pero hindi siya advisable Kung ano yung warm-up yung nag-work sa mag-stick ng iron. Pero ito talaga yung nag-work sa akin eh. Mabilis ako ma-fatigue eh. Okay. Pag 6 to, mag 230 ako. Kaya ko naman yan. Ang kaso, kung 7 ba? Patingin. Down. Saka patingin mo na yung speed. Tingnan mo lang yung speed. Down command. Seven. Okay na tayo doon. 7. Sana mag 230 pero nag-227 na ako last time. Pero 7 lang naman. All goods na ako dito. Merong time para doon sa mga bagay na mabigat na yun. Hindi naman tayo nagmamadali. Baka ma-overshoot na naman tayo. Siyempre nag-accumulate na yung fatigue ko throughout the week. I mean from first week to this week. So maaaring yung mga RPE something mo na numbers mo last week, hindi magiging same this week. So, pwedeng mas lumakas ka or pwedeng mas humina ka. I-clarify ko muna sa odds ko kung naangat pa ako or goods na yun. Parang nabanat yung buto ko. Straight. Start! Press! Rock! Yun! Sakto lang sa first attempt. So, nagkonsulta na tayo sa ating doktor. Sabi all goods na daw muna yun. Although better siya sa mga 220 ko last 2 weeks. Kasi ang bobo ko rin. Isa rin natutunan ko na if ain't broke, don't fix it. So may mga, eksperimento. Yes, you can experiment. But, alam mo yun, pag wala naman kasi nasira, huwag mo nang ayusin. Alam mo yun? Kung all goods na, huwag mo na ayusin. So may mga stance akong binago, bracing ko binago. So medyo na-off ako doon. Binalik ko ulit yung hindi yung agad-agad hahatak, yung slack muna din, brace, wedge. And yung stance ko, binalik ko ulit doon sa yung sobrang wide, as in sagad na wide pero hindi masyadong gumagamit sa adductors. Nahanap ko na yung gitna ko between adductors at saka yung quads ko nagagamit ko, then glutes din nagagamit ko. So, stick na tayo doon, di ko nababaguhin talaga yung promise. Kaya lang naman din ako nagbago-bago kasi medyo off yung lacklot ko. Well, sa akin din naman kasi yung problema doon kasi magkakamali ako ng placement ng toes. Sometimes, minsan kapag may na-off, it doesn't mean na mali. It doesn't mean na nasira. May adjustments lang. Hindi mo na kailangan magbago. I-adjust mo lang. So may mga ganong pagkakataon. Yung akin nangyari sa akin, binago ko totally, hindi ko in-adjust. My fault. Pero goods na ngayon, yung 220 ko within 6 to 7 RPE. Natuwa naman ang aking coach. Then, meron tayong back off na 3x3, 170 lang. So, relatively light. Post, meron tayong post na 160, 3 reps of 2 sets.
010 post. Ayusin ko yung post dito since magaan naman siya. Then RDL, then seated cable ropes. Let's go! Tawin na, binuo ko yan, boy. Nung kinabukasan, nung naramdaman ko yung naramdaman mo, yung sumasakit talaga siya, no? Parang siya, nagsusur siya, no? Tapos pag nagbe-brace ka, naapektuhan, nakatamad lang kasi talaga, no? Hindi kailangan din talaga yun. Kasi madalas yung mga top athlete talaga sa ibang bansa, nakikita ako. Kung nakita yung Ashton, natural siya. Sobrang lakas niya. Sa laro? Since powerlifter ka na, pa-picture tayo dun. Sige! Ate Joyce, picture daw po yung ko. Tropa ko sa inyo. Di ba picture ka? Kasi powerlifter ka na eh. May may lisensya ka nang para magpa-picture sa kanya. Ay nga pala, Pinili ko yung kwento pala dito. Nakabudol ako, par. Nakabudol ako, men, kasi, tandaan nyo to, ito yung one more rep plus dun sa isa kong tinuturuan, si Stephen. Shoutout sa Stephen, nabudol kita. Basta to cut the story short, nabili ko to sa kanya ng malupit na budol na halaga. Ang reason din kasi niya, ba't niya binenta to is, ito honest review to hindi siya sinisiraan ko yung OMR plus. Well, overall quality ng OMR plus, goods naman siya technically. Nakukuha naman niya yung hinahanap kong hagod. Binibigay niya talaga yung tunay na ligaya na naramdaman ko. So, nabibigay naman niya, par, yung support na hinahanap ko sa bottom. Ang kaso, akala ko naman kasi, ito lang pair na to. Kasi may mga kadalasan, kapag bumibili ka ng mga knee sleeves, malas mo pag napunta sa yung bad pair. Pero, based sa mga kilala ko, mga tropa ko, na may meron na itong OMR Plus, hindi siya sinisiraan yung OMR Plus. Nagkaka-issue sila dun sa stitching sa loob. Hindi ko na mapapakita sa inyo kasi pinatahi ko na siya. So, meron siyang stitching na pag hindi mo siya pinatahi, tutuloy-tuloy siya. So, napansin lang namin, honest review, again, hindi ako sponsor nito, honest review lang. Hopefully, sana mabago nila eventually pag naglabas sila ng second version nito. Is yung stitching niya, para na din to sa kaka-improve ng OMR Plus since ang OMR, ang budget na powerlifting equipment sa Pilipinas. So, shoutout kay Boss Ken Go. So, hopefully, pag naglabas kayo ng second version ninyo is maayos yung stitching kasi napansin ko, pinag-compare ko yung stitching nito sa A7, sobrang layo ng difference talaga. So, yun lang naman yung problem niya. So, in short, binili ko siya ng may sira, kaya nababa ko yung price niya. Pinatahi ko siya, dito lang sa amin, walking distance lang. Actually, hindi pa nga to dapat matatahi kasi wala silang, sabi niya, ay sir, wala kaming tahing ganyan yung pa-zigzag. Tapos sinuggest niya na ma-manual na lang niya. So, kinuha ko kanina, goods naman, nasarado naman niya, nagawa naman niya ng paraan. Overall, yun lang naman talaga yung problema, stitching-wise. Siguro, magkakaalaman sa longevity nito. Yan natin, binili ko kasi mura lang talaga, kaya sa maghantay pa ako, makabili ako ng A7 na pagkamahal-mahal. Kinuha ko na to kasi simula nung try ako ng stiff, parang ayoko na mag-SBD na regular sleeves. Pag gusto nyong regular sleeve kapag mga volume works, actually, kahit nga volume work, pwede mong gamitin to as long as mataas yung tolerance nyo sa pain. Kasi nangyayari para siyang nasusuffocate na pipigilan yung blood flow nyo pag nakasuot kayo ng stiff. Pero again, kanya-kanyang preference lang yan. Pero simula nung nag-stiff ako, ayoko nang bumalik sa, pag heavy sets ko, ayoko nang bumalik sa SBD. So, parang hinahanap ko na yung total support sa bottom ng stiff. So, yun lang, masasuggest ko lang sa OMR Plus is, hopefully, next version nito is makahanap kayo ng manufacturer na goods yung quality ng stitching. Overall, yung performance niya, yung binibigay yung support na bibigay naman niya sa akin. Kasi, syempre, mag-i-invest ka nito, so, ang original price nito around 4,500 ata. Nag-invest ka ng malaking pera, so expect mo na tatagal. So, ang malaking question dito, yung longevity nito since medyo off yung stitching niya. Pero, again, nabili ko na to. So, makikita nyo mag-squat moving forward. Naka-stiff na ako dahil sa akin na to. Shoutout sa'yo, Stephen. Salamat dahil nagpabudol ka sa akin. Actually, nagawan ko naman na siya ng review last vlog. So ko lang i-update na team stiff na tayo. Hindi na ako babalik sa regular sleeves, men. I ko sa back of practicing ko yung being patient ko off the floor kasi hindi ko maiwasan maging impatient talaga off the floor. Sumasakit tuloy yung ko. Sumasakit yung mga kalyo ko. Na kasi yung sumasabit, no?
Start. Press. Oh, wait lang. Rock. Okay. Patient lang. Down. Nice. Ganun. Wow, come on. Come on. Ganun lang. Patient lang. So, na-discover ko kanina na kaya pala nabibigitan ako dun sa 170. First and second set ko. Di ako nakaka-brace ng maayos. So, yung idea na tinutulak mo talaga yung belt gamit yung chan mo na parang puputok na soft drinks sa can. Parang ganyan. Parang yung pressure talaga. Tinutulak mo talaga siya ng as in legit na tulak. Hindi lang yung maramdaman mo yung belt. Parang kang umiire gamit itong abdominals mo. So, kailangan ko talaga magamit yung bracing na matindi. Kasi yung nag-brace ako ng sobrang tindi ng third set ko, hindi ko na na-videohan. Bilis eh. Wala akong struggle eh. Never skip your accessories, mga chong. Sinuperset ko na, last set naman. Yung may dress sila mo. May naka-dislips pa eh, no? Si ano? Nag-iikot-ikot. Si ano ang pangalan nun? Alam ka siya? Flat post. Gilid-gilid ba o isa na lang? Kaya kapin na lang ito pa yan. Gilid na lang siguro. Para sure. Ayaw mo ang payawan ko. So, let's go. Nice, up. Easy. Up. Hinay niya na. Pero shot ako dun ha. Dali.
gusto mo next level ka, gagawin mo average. Minimum ano lang. Hindi pwede yun, pre. Pwede yun. Hindi pwede yun. Naniniwala talaga ako dun, pre. Tangina. Marami akong nakita na maraming na malaki ang potential sa powerlifting. Napakadami ko nakita. Pero hanggang potential lang. Yung potential lang. Yun nga. Meron doon nag-compete siya sa palaro namin dati sa noong December, last year sa Bismillah. Parang powerlifting lang siya. Pero yung powerlifting na natin, talagang hindi lang sa suction. Kasi gamit na barbell namin yung Olympic bar lang, yung si deadlifting pa. Mas trident plates. Tapos nakita ako, hindi naman siya nag-place. Kakakaya siya 4th person out of 10. Pero kung nakita mo yung buhat ng bata, malakas. Tapos na yung edad niya, kasi kapatid siya nung kabatch ko ng high school. Ang edad niya, nasa ano pala? 70. Kami na laki mo ano yung bata. Uy, parang siya nakaman sa'yo na. 17 pa lang siya. So kung yung mga ganong tao, maturuan mo ng maayos, malaki yung potential doon eh. Mismo. Pero wala, hindi naman na, minsan nagsasabi lang na, Kuya, ano, pwede paturo ng powerlifting. Ano yun eh, sabay-sabay? Oo. Kuya, magpo-post ako ng buhat ko, makikita niya, tapos magtatanong siya paano yung ito, paano yung ganyan. Ay, sabi ko, susunod turo ako. Bago lang. Pero di ko binibigyan ng oras na. Parang yung pumunta dito, yung babae. Tayo. Tapos kaya ako tinatanong, bakit mo naisip mo ng powerlifting? Tapos yung nakita ko lang sa TikTok. Ay, wala na. Ako dyan, pag ganyan eh. Duto talaga ako dyan, pag ganyan. Parang sasabay lang sa akin. Parang lang may mga boring part. Ayaw ko na. Bibigay yun. May volume. Binibigay mo na ano. Kasi, aminin mo na. Di, pero wala naman sa akin kasi parang medyo ano na rin. Sanay ka naman kasi sa higher volume. Kaya okay. Pero kung tutusin Ayos, kasi, what normal. ang powerlifting kasi more than ano yun lang eh, more than the weights lang eh. Oh. Hindi lang yan basta yung weights na nakalagay sa program mo bubuhatin mo. Hindi eh, yung utak mo. Utak talaga, pre. Lalo na kung yung program mo, yung katulad sa na RP based, naku po. Sabi kasi hindi ka talaga mag-progress mas. Kaya hindi ko ginuha yung RP based sa program eh. Kasi nakadepende sa utak mo yun eh. Kaya ayaw ko yung ganun eh. Gusto ko pag may nakalagay, Overshoot talaga. oo, kasi pag may nakalagay dyan na weights, yan ang bubuhati ko kahit masakit katawan ko, pagod ako, inaantok, hindi bubuhati ko. Ako ganun ako eh. Overshoot namin. 7 ang puta. Kaya kung hindi buo yung loob mo sa sport, Wag mo na lang pa sa okay. Mag-chest ka na lang. While ano lang. ka lang dyan, siguro mag-basic na strength training ka lang, mga deadlift na mga 5x5, okay lang naman. Pero kung yung gusto mo talagang sumali sa sakit lang ng katawan ng Kaya kung ako sa inyo, Basketball. basketball lang kayo. Hindi mo pa kailangan kumain ng maayos-ayos. Basketball naman, wala namang pakialam yan kung anong kinakain. Basta matakbo-takbo ka. Hindi ka 3 balls. Oo. Okay yan. Bangga-bangga. Wala pa hirapan sarili. Hindi mo naiisipin. Hala. Ganun lang. Buwan-buwan lang yan. Dali lang yan. Powerlifting lang. Talaga kahit pili ko kahit anong stretch sport eh. Or basta lahat ng strength sport. Strongman, weightlifting, powerlifting, kahit crossfit. Mabawi tayo sa mental muscular. Tama eh. Baka maging baliw na tayo eh. Kita mo Kasama naman yun. Ito mo kanina, PR. Kutsa, kailangan ko umabot sa punto na isipin ko na sa alanganin yung buhay ko para na makabuha ka. Oo, ito yun. Diba? Hindi mo magagawa yun sa ibang sport. Kung may slight doubt ka nung kanina, Wala, bibitaw. Kaya kanina, bagong buhat, actually itong week nga eh, yung Monday, Wednesday, sa kanya. Tumatayo balahibo ko nung bagong buhat kasi parang nilalayo sa worst case scenario. Parang ganun. Ganun ginagawa ko lang. Kung ikaw hindi buo mo, kaya pang ilagay sa utak mo yung imagining ko nga na nasa ganito. Yan. Yan. Kasi... Diba ilalagay mo yung sarili mo, hindi mo kasi magagawa yun. Hindi mo iisipin yan. That's what separates champion. Mga champion sa ring. Separate men from the boys. Okay man siya pa rin dyan. Diyan talaga. Hindi siya malaki. Kaya lagi mo tapos, ano bang reason? Ano bang ano?
Kailangan may reason ka muna eh. Kahit ako, nung nag-prep ako, kailangan, inuulit-ulit ko lagi eh. Ano ba yung reason ko ba't ko gagawin ko? Kasi alam ko dadating yung panahon na putang ina, na-questioning ko yung sarili ko eh. Kailangan balikan ko yung reason ko ba't ko sinimulan. Kailangan yun. Kasi kung puta, napakababaw ng reason mo ba't mo sinimulan yan, pag dumating na yung storm, wala na. Magka-quit ka na. Ngayon, huwag na lang. Kasi dahil lang pala dito eh. Pwede ko namang lalabas na yun. Pwede ko namang, yan. Pwede naman ganito lang yung ginawa ko eh. Bakit ko ba kailangan ko, di ba, sa basketball? Pwede naman mag-pick up game lang ako ng 21 eh. Kailangan ko ba mag-shooting ng 200 shots per day? Yun nga. Pag umabot ka na yung mental mo na hindi na negotiable yung mga bagay-bagay. Yan ang iniisip ko nga, tangin na yun. Pahiya siguro ako nito, utang, hindi ako mag-meet ng weight. Yung nasa isip ko nun, tinatawad ako mag-cardio. Tangin na pahiya ako nun, daming tao doon. Tapos pag-timbang ko, overweight pa ako sa overweight. Tagal mo pinagandaan. Kaya trust ko yung sarili mo. Tangin na yan. Kala ko ba, ano ka? Yung pagkakaiba ng motivation Discipline. sa discipline. Bakit? Motivation nawawala. Motivated ka lang na minsan nga madaling araw, di ba, makapakinig ka ng mga high music. Ay, booking ina. Tatakbo ka din sa subdivision nyo. Makikita mo si David Kami sa madaling araw. May marinig kang music na ano? Ay. Ay, ganda na bigla eh. So, paano kung wala? Oo, parang ganda ka. Ikaw na lang. Pag nasariling tones mo na lang ikaw. Kaya pinapractice ko pag nag-heavy ako, tinatanggal ko yung music. Para iniisip ko, paano pag nasa lab, wala namang music. Although may music ka before ka magbuhat, pero Alam mo yun? In a sense na sa training wise ba? Parang siyempre sa una niyan gagana kang buhat ka kasi gusto ko maging malakas. eh may law of diminishing returns. Gaganan yung motivation mo yan, no? Ay, paano na? Akala mo, ay madali lang kasi parang weekly kang lumalakas. Ano dumating na yung point na Paano kung lumampas ka na sa beginner stage? yun nga. Nagsisimula ka ng plateau. Gana. Tutuloy ka ba? Tutuloy niya kasi yung gusto mo lang lumalakas. Simula yung linya. Laging Pasko dapat, di gano'n. Sa injury ka ba? May injury ka pa, Tayo na. Tapos kunwari, yung pinaghandaan mo, na bump out ka pa. Mama ka, atad ko. Tangina talaga yun. Alam mo yung pakiramdam na unang-una kong meet parang bang out ako. Yung kasama kong dalawa, coach ko, saka yung kapit ko, puta may medal, silver pa. Ano ba? Dalawa nilang kahantungan ko nun eh. Either gamitin ko yun as a motivation or catalyst para mag-training pa. Or tapusin ko na yung araw kasi. Tapusin mo na. Ako, di ba nagbabago ako dati? Di ba? Alam mo, pag uwi, nakatulala lang ako nun. Ay, naman. Ganun din ako, uy. Nakatulala lang ako nun. Hindi ako makausap. Oo. Pero sa loob-loob gusto mo, Kasi never ako nag-bump out. Meron akong mga bad meet, pero never ako nag-bump out. Iba yung bump out na yan. As in talagang wala eh. Nung nag-bump out ako, isa lang sa isip ko nun eh. Gusto kong bumawi agad. Kaya natin, mula ng araw na inaayos ko talaga lahat. Kain, tulog, training. Talagang inaayos ko lahat eh. Gumana naman ngayon. Na-triple ko na yung mga ginagawa. Yung bunga naman. Ako nga yung ano ko ngayon sa kasi pinin ko yung ano ko yung last show ko. Sa isip ko pre, putang ina hindi ako pwede lumabas ng ganyan pa din. Puta parang pinahiya ko yung sarili ko. Ulit mo lang. Oo. Kaya pinin ko yun eh, puking na araw-araw ko makikita to sa IG ko. Kailangan putang ina ma-improve ko to. Kasi puking ina, lalabas ako, wala na naman. Hindi, although not bad naman yung ano, not bad naman. Kasi kahit pa paano, pero ang nasa isip ko naman kasi, puta kailangan mag-level up ako. Every week dapat. Ano ka, nag-improve ka. Sabihin man natin na hindi ka man naka-place, pero at least yung performance mo, Nabit nag-iba ko pa yung rin. previous na ikaw. Kaya, para saan pa nagkukupit ka kung hindi ka naghahabol ng place? Oo. Ano yun? Trip mo. Oo. Experience. Kailangan may ano ka rin eh. Diba? Record ka rin. Parang ang baho ang tingin mo sa ginagawa mo. Parang wala kang respeto sa ginagawa Oo, mo. yun nga. Kasi kung may respeto ka, putang ina, ano nga mangyari, bibigay mo yung best mo eh. Oo, ganun ka. Pag binigay mo yung best mo, panalo ka eh. Hindi ka matatalo nun.
Kasi kaya ako sa regret. Wala kang regret. Kaysa yung puta, alam mong bakit ginawa mo sana yung ganitong sa ganitong araw, ginawa ko sana to. Wala kang ganun kung binigay mo yung lahat mo eh. Tsaka yun na nga mismo yung ano eh, yung mismong sense ng sumali na sa competition. Oo. Competition, the word itself, para mag-compete. Compete, oo. Bakit ka pa sumasali kung hindi ka naman din nag-aago ng racing? Oo. Wala, kahit pa paano man lang pumasok sa isip mo na putang ina, gusto kong ano eh, yung mag-podium. Oo. Kahit pa paano nasa ano mo yun eh. Sabihin mo natin na, ayun, hindi mo yan magawa. Oo. Pero, May ambition ka naman na ano. Tapos, next year, from 400 kilo total, next year naging 450, next year naging 470, tapos next year. At least, diba, kahit sabihin mo hindi ka Podium, at least nag-i-improve ka pa rin. Kung sasabihin mo lang na, sige, sali ako kasi okay yung sport. Okay lang. Wala. Maganda eh. Sampalit. Naalala ko nga, dito, David Boldy. Nag-usap kasi kami yung tropa ko. Ano na sabi ko? Hindi ko makakalimutan yung sinabi ko sa kanya. Ang ina pre, sabi ko, siguro kung may na panahon naman, sabi ko siguro panahon naman para ano, kumbaga magpilong naman ako. Yun lang yung nasa isip ko nun eh. Parang sinasabi ko, ang ina panahon ko naman siguro para... Baka naman, oo. Oo, baka naman. Yung mag-place ba? Yung sinabi ko sa kanya, parang ano nga lang, parang na-weirdoan pa ako sa akin. Kasi sabi ko, iniisip ko lang, sana sa isip ko lang, deserve ko naman siguro ng putang ina sa tinabaho ko to. Magkaroon naman ng resulta, mag-champion ako, mag-place man lang, ganyan. Tapos, nung leading to the event, siyempre ako naman, nandun na yung ang pakay mo mag-enjoy. Pero siyempre, deep inside, putang ina, gusto mo, ikaw yung mag-ano. Puta, di mo mawala yun. Sabihin mo sa akin, pumunta ka doon, tapos fun lang. Hindi. Gusto mo siyempre mag-place, gusto mo manalo. May puking ina. Napaka-hypocrite naman naman. Napaka-hypocrite mo po. Kung gusto manalo, di ba? Kaya kasi sabi ko na, oo, nag-enjoy ako. Pero tangina siyempre, gusto ko rin manalo nung time na yun. Kasi sino bang hindi? Competition, sinalihan natin eh. Tangina Bro, saan hindi ka nag-compete? Hindi ka na nag-compete. Sana nag-training ka na lang doon sa gym nyo. Puking ina, nagbubuhat ka doon ng kung ano-ano. Kaya ako gusto mong kalaban ko. Oo. Hindi yun. Kaya nga sabi ko, putang ina. Kaya ko nga, anong nasa isip ko rin. Parang 1 week out ako nun. Punta kami gym si kukunin ko talaga yun. Tangina, hindi pwedeng ano lang. Ano ba yung nawala ng 235? 235. Ang plano kasi talaga yun, 220, 230, 240. Eh, baka kasi ano, nag-sure na ako. Kaya ako ba? 20 opener ko, 220. Oo, tumawa ako sa'yo dun. Kahit Sabi diba, din kasi ni Andre, punta lang sa'yo. Tama nga naman. doon na-build yung confidence ko nung opener, gago lumipad. Nagulat din ako nun, pre. Kasi di ba nung sa Zila nun, 200. sesend ko sa'yo kung kaya na yung 210 ko, grinder na, deadlift bar din, tapos disrupt din. Tapos tangin lang yan. May nag-adjust ka ano, di ba? Nag-adjust ka yung grip. Kada attempt, pinapaalala ko, grip mo, grip mo. Tapos gago nung ano, gulat ako, putang bilis. Bahala na. Boss, ikaw na bahala. Ikaw na maglagay, ha? Yung walang mintis, panis. Nakatawa nun, hindi ko ba alam, wala lang. Okay, wala lang. Tapos na, ganun lang. Hindi naman namin nakikita yung ano eh. Mga kasunod-sunod lang eh. Sumama, nagtatawag na sila. Sino yung ano? Ako po, bakit? Nagulat ko, hindi lang kita siya, nagtatanong kayo ako ng Size. size. Okay, size. Up, 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 up.